Naalala nyo po ba, mga bossing, yung mga pautot ng mga DDS nung panahon ho, no? Na yung pagkaka-aresto pa lang kay dating Pangulong Duterte, naalala nyo yun? May mga inarte sila, mga nagmamagaling, mayroon ho silang sinasabi, ano po, dahil pinaaresto nila ang dating Pangulong Duterte, ang gagawin natin, hindi tayo magre-remit. Yan po ay nangyari nung panahon po o buwan ng Marso, mga kababayan. Wala daw magre-remit, no? O walang magpapadala sa kanilang pamilya, mga bossing. Yun po yung sabi ng mga DDS. Sa araw daw po, ng anong araw ba yun? Parang 4 na araw yun eh. No? Sa araw daw po, nung 4 na araw na yun, zero remittance daw ho, mga bossing. Hindi sila magpapadala. Sabi ko, anong effect? Pwede. Yung 4 na araw na yun ay bumaba. No? Yung magre-remit. Kung gagawin naman din nila sa sa ibang araw, baliwala ho, mga kababayan. Same lang din. No, parang inusog lang po nila, mga bossing. Kasi daw kikita ang gobyerno ng Pilipinas sa kanilang mga remittance. Ngayon po, sabi ko sa inyo kapag kayong may mga ganyang cancel culture, kapag may mga ganyan na pinagtutulong-tulungan sila, etc., huwag tayong magpadala. Yung kabilang panig po, lalong-lalo na pag yung majority nasa kabilang panig, ano po ang gagawin? Sige, salungatin natin yung mga ginagawa o yung mga gustong gawin nitong mga tukmol na ito. Sabi po ng mga loyalista, sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, sige, gagawin namin yung padala day. Diba? Remittance day, yung araw na yon, mga bossing. Di po ba? Ano po ang naging epekto, mga kababayan? Sila po ba ay nagtagumpay at bumagsak ang Pilipinas at nag-zero ba ang remittance? Tingnan niyo po yung ipinost, no? Nirepost po ng 31 million, no? Yung post po ng Rappler, mga kababayan. Sabi niya dito, naalala nyo yung zero remittance drama ng mga DDS last March? Kasi nga daw ho, inaresto, dinala sa dahig, no? Ang dating Pangulong Duterte. Plot twist, same month, no? OFW remittance hits 3.1 o 3.13 billion, mga kababayan. Asa na yung zero remittance ninyo? Sabi pa nung ibang mga nandoon sa social media, kahit isang buwan hindi ako magpadala, okay lang. Sabi naman ng mga loyalista, basta walang utangan. Di ba? Basta hindi mangungutang yung mga kamag-anak ninyo. Kasi yung kaututan nilang mga ganyan, mga bossing, sino po ang pinahirapan nila? Tayo? Hindi. Yung mga mahal nila sa buhay, na pinag-aaral nila, yung mga mahal nila sa buhay, na umaasa doon sa kanilang padala. Ano yun? Nay, tay, paano na to? Wala pa kayong padala. Nak, para kay Digong, no? Gutom mo. Gutom muna kayo. Okay lang yan. Magtiis kayo. Tapos sila, no? Sa ibang bansa, kumakain ng masarap. Pare, nakapagpadala ka na ba? Hindi pa, pare. No? Paano yung mga anak? Okay lang yung gutom muna sila dun kasi para kay Digong. Mga gonggong. Baliktad ang nangyari. Ilocanong Suplado Vlog. Shout out sa'yo. Baliktad ang nangyari. Yang mga yan naman, kumbaga, wala naman yan. Hindi iniisip yung mga gagawin nila. Hindi iniisip yung mga hakbang nila. Sino ang nagsasakripisyo? Mga mahal nila sa buhay. Tapos sila kumakain ng masarap. Pare, hindi ka pa ba magpapadala? Hindi pa, pare. Kasi zero remittance kaming mga DDS. Ganun ba? Okay. Paano yung mga anak mo dun? Saka na. Paano yung mga si Judith? Buwan-buwan kabit mo si Judith. Pare, okay lang. No? Mapuputulan ka. Okay lang, pare. Kaya mga DDS, mga kababayan, imbis na ho,
Walang magpadala. Ayun, Santambak ang nagpadala, mga bossing. O, tingnan nyo naman po, di ba? 3.13 billion. O, overseas Filipino sends more money home in March despite call for a zero remittance week that month. Dami nyo kasing kaartehan. O, tingnan nyo, ito yung graph, mga kababayan. Ayan, o. Basahin natin. To 3.13 billion in March despite of zero remittance week. That month, data from Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. This bring cumulative remittance in the first 3 months of the year 9.4 billion, no? 2.7 higher than the same period. Tingnan nyo, mga kababayan, yung graph. Di po ba? Yung March 2024, mga kababayan, mga boss G Pamuser, eto ho, oh. Nakita nyo? Ayan. Yung March 2024, June, July, August, September, October, November, December, January, February, April, Marso. O eto, oh. Di ba? Kumpara ho dito, mga kababayan. Oh. Kumpara ho nung last year, mga bossing. Tingnan nyo yung inangat. Tapos yung mga DDS, wala, tunganga, no? Ano nangyari? Gutom yung pamilya, naputulan, at kung ano-ano pa. Mga hindi nag-iisip eh. Para daw ho yun kay dating Pangulong Duterte. Para sa tatay namin nakulong. Para sa tatay namin na manunumpa, karton. O, di ba? Kung ano-ano pa ginagawa nyo, kung ano-ano pa, idadamay nyo pa daw ang ICC. Eh, yung pangangampanya nyo naman, na iraos ng karton, yung nandiyan si dating Pangulong Duterte, pwede naman daw manumpa ng karton na lang din ang gamit. Di ba, mga kababayan? Sa susunod, wag nyo nang uulitin to, ha? Napapahiya kayo. Nagugutom lang yung mga pamilya ninyo. Di ba, Samuel Lustestica? At Lydia Marcin, nagugutom lang yung mga kamag-anak, kapamilya ninyo. Napuputulan lang kayo ng kuryente, tubig. Tapos wala naman din pala ang magiging kalalabasan mga kababayan is mas tumaas pa. Sabi ni Ardayan, zero remittance sila. Sino magpapakain ng families nila dito? Mga traidor, Dutertes. Sabi. Di po ba? Sabi ni Zero Kansaki, ghost mayor ng Davao City. Hindi, meron naman. Karton. Karton mayor ng Davao City. Alisin ko na to. Ang punto dyan, may makulong sa ginawa niya. Ipinaliwanag muna. Bakit, Maya? Mamaya na yan. Alisin mo natin to.